Hello, I'm Rose and I'm part of Ministry of Helps of Wisdom Church of Manila. Last year, naka-receive ako ng instruction from the Lord na babalik daw ako sa work and mag-start ako mag-apply by January 2025. This year, nag-start akong mag-apply sa isang medical VA company na nakita ko online, which is yun yung talaga yung gusto kong pasukan ever since. I submitted my resume, nagpa-interview ako. While waiting, sabi ni God sa akin, mag-apply ako ulit sa isang mentorship program sa isang VA company online. For some reasons, ang daming problema during the time na nagtitraining ako doon sa medical VA. And then nagsabay-sabay siya, and then to the point na I was almost mag-agree ako sa depression. And then sabi ko kay God that time, Lord, sorry kasi hindi ko kaya ng pagsabayin yung mental health ko, yung work na to, sabay-sabay pati yung shifting, lahat parang may problem ka all over. Ayoko na, Lord, pagod na ako. As in, umabot ako sa time na parang rock bottom na. So sabi ko, Lord, I will prioritize myself. Almost siguro 2 months, low moral ako, hindi ako nagpapakita kahit kanino. Sometimes I show up dito sa church, smile ka lang on the side, pero deep inside, parang durog na durog ka, ganyan. Ang sakit-sakit, hindi ka makaiyak. Ang happy nung paligid mo, pero ikaw, hindi mo nararamdaman yung happiness. Sabi ko, Lord, nanakaw yung joy sa heart ko kasi gusto ko din naman magtrabaho. Ang ginawa ko is nag-fasting sa social media. For 2 months, nilag out ko lahat ng social media ko. Hindi ako nagme-message kahit kanino. Sabi ko, Lord, ang importante sa akin, ikaw at ako. Kung ano yung sasabihin mo sa akin, mag-o-obey ako. I was pouring out my soul kay God na parang, Lord, nahirapan ako. Lord, ang sakit na. Parang naging totoo lang ako kay God at that time. And iniyak ko lang lahat sa Kanya. Suddenly, I just came to realize na ang hirap pala nung pinagdadaanan ko, Lord. Ang bigat pala. Ang sakit pala. All those years, paano ko siya nakakaya? Nasabi ko na lang na, thank you, Lord, kasi kasama kita sa life ko, nandito ka sa heart ko. Kasi kung wala ka sa heart ko, hindi ko to kakayanin lahat eh. May tumawag sa akin na friend ko. Tinanong niya lang ako na, sis, kamusta ka? Sis, magpapakatotoo ko, hindi ako okay. Nag-call kami and then, sige sis, himay-himayin natin, ano yung nararamdaman mo? And then at that moment, I just allowed myself na maging vulnerable at that time kasi parang, kailangan ko na ng kausap. Hindi ko na kayang isipin, paano pa ba ako mag-show up ng eto yung pinagdadaanan ko na hindi ko din masabi sa ibang tao. I am thankful kay God dumating yung friend ko kasi ang dami ko nang naiisip pag mag-isa ka sa bahay, kung ano-ano na yung naiisip mo na hindi na siya align kay God. Naloloka ka na, in short. Nagkaroon ako ng commitment kay God na sabi ko, Lord, gusto ko gawin to yung intimate relationship ko sa'yo, maayos, bago mo ko ilabas ulit doon. Gusto ko yung tayong dalawa, okay. I-dedicate ko sa'yo 1 hour of praying in tongues. Talagang itatap in ko yung presence mo. Walang distraction, walang social media, hindi ako nagmamadali. Just talagang kahit ilang oras, kahit ilang minuto, hanggat hindi ako nakaka-receive dito ako, hindi ako aalis dito. Gusto ko tayong dalawa lang. Na-reveal niya sa akin na, you're not working for your identity. You're working from your identity. And then from that time, para akong binuhusan ng malamig na tubig na, oo nga no, hindi ko naman kailangan mag-pretend. Kaya niya pala ako pinag-work na yon is, of course, not only for myself, not only for my family, but my desire to go out and to evangelize, to disciple, to share the word of the Lord na, Lord, andito ako, gamitin mo ko. Gusto ko pa. I know that you are not done yet for me and with me. And gusto ko na mag-share ng word mo. And hindi ko magagawa lahat yun kung wala akong pera in doing and reaching people para sa'yo and for your kingdom. 1 week na lang matatapos na yung praying in tongues ko. Dumami na yung mga mag-i-interview sa akin again for the work. Napanaginipan ko yung isang operation manager na in-applyan ko nung VA company online. Sa dream ko, nag-message siya sa akin, tapos sabi niya, Rose, eto na yung magiging client mo. Nag-send siya ng link, and then sabi niya, magpa-date ka na ngayon para ikaw na yung kukunin niya. Ikaw talaga yung gustong-gusto ng client na to. Sa'yo na to, sabi niya sa akin sa dream. Nung nangyari siya sa physical, sabi ko, akin na to.
Eto talaga yon, yun na yun talaga. Kung ano yung nangyari sa dream ko, yun talaga yung nangyari sa physical. In short, natanggap ako dun sa client ko yun. Hindi lang isa yung naging client ko ngayon, kundi dalawa na sila. Yung dinedeclare ko sa heart ko, sa sarili ko na the joy of the Lord is my strength. Hindi mo ma-understand yung magnitude ng blessing and ng love niya sa'yo. Ephesians 3:20 na it's immeasurable. I'm thankful kay God kasi na-restore yung heart ko, yung joy ko, yung confidence ko sa trabaho na, okay, kaya ko pala ulit magtrabaho ulit. And yung heart ko to give, to seed for other people and for the kingdom. So I'm inviting you all dito sa Wisdom Church of Manila, online and on-site, 2 p.m. every Sunday. See you!